Dear Anxiety, nagigising ako ng hating gabi na nagpapalpitate. Yung bang feeling mo aatakihin ka sa puso. Hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa iyo. Marami kang nararamdaman sa iyong katawan na hindi mo maipaliwanag. Halimbawa, nakakaramdam ka ng sobrang lamig. Then pagkatapos sobrang init naman na para kang nilalagnat, na para kang sinisilaban. Parang hindi ka makahinga. Gusto mong sumigaw pero hindi mo magawa. Na parang may nakatrap sa loob ng utak mo na doon sumisigaw. Ang pinakamahirap na kalaban is ang iyong sarili, ang iyong isipan. Naaalala ko noon, every time na umaatake yung aking panic attack, lalo na paggabi, tanging ako at ang aking 2 years old na anak ang nasa bahay. Kasi yung trabaho ng asawa ko is panggabi. Tumatawag ako sa aking mother-in-law at agad naman siyang pumupunta dito sa aming bahay. Pero imbis na makatulong, is lalong lumalala yung sitwasyon, yung mga nararanasan ko, yung mga nararamdamang sensasyon, yung mga sintomas na hindi mo maipaliwanag, tanging ikaw, yung sarili mo lang ang nakakaalam. Mahirap ipaliwanag sa isang taong never pa nakaranas ng panic attack, ng anxiety. Ano ba yung anxiety? Ano ba yung panic attack? Naalala ko, nung sinabi niya sa akin na nasa isip ko lang daw. Kasi iniisip ko. Papaano ko iniisip yun? Na natutulog ako, na magigising na lang ako na nagpapalpitate, na magigising na lang ako na kinakapos ng paghinga. Kasi nung time na nangyari sa akin, ano ang anxiety attack? Sabi niya sa akin, huwag mong isipin. So may time talaga kapag umaatake yung aking panic attack. Every night, hindi ako tumatawag sa aking mother-in-law. Kasi ayaw kong makaistorbo. Pangalawa, hindi naman niya ako maiintindihan. Pangatlo, may mga criticize siyang sinasabi sa akin na nasa isip ko lang daw, na kailangan mag-isip ako ng ibang mga iniisip. Libangin ko yung aking isipan, pero kapag nasa punto ka talaga ng atake, mahirap siya. Mahirap siya i-divert. Lalo na pag hindi mo alam. Lalo na pag wala kang knowledge. Lalo na pag wala kang experience. Lalo na pag first time mong naramdaman. Mas lalo kasing nagpapanik ako. So, masasabi kong bless ako sa pagkakaroon ng super nakakaintinding asawa. Dahil ang aking asawa is mayroon din po siyang panic disorder. So naiintindihan po niya ako. Kapag gabi, nandyan siya sa kanyang office at ako natutulog kami ng aking anak, natutulog kami. Magigising akong nagpapalpitate, magigising akong nanginginig, nagigising ako na sobrang namamawis ang aking kamay, ang aking paa. Hindi ko maintindihan yung nangyayari sa aking isipan. Parang kusang nag-iisip ng kung ano-ano na hindi ka nakakasunod, hindi ka makasabay. So ang hirap. Parang pabalik-balik ka kasi wala kang direksyon yung isipan mo. Tuliro ka,
Hindi mo alam kung saan ka uupo. First thing na ginagawa ko is, I want to make my son secure na hindi siya mahulog. Bumababa ako dito sa baba namin. Ang ginagawa ko, kinakausap ko yung aking asawa. Sabi ko sa kanya, Scott, nakakaranas ako ng panic attack. I remember one time, umupo talaga ako sa harapan niya. Yinakap niya ako. Kumbaga, inano niya dito yung aking likod. Sabi niya sa akin, relax. Hindi ka nasa panganib. Nasa safe ka. Pero yung utak ko naglalaban. Sabi ko, kung hindi ako nasa peligro, bakit ako nakakaranas ng ganito? Papaano ako marirelax kung hindi naman rumirelax yung utak ko? Pero yung asawa ko, sobrang relax niya. Hindi niya ako sinasabayan kasi yung asawa ko may panic disorder dun siya. Kapag ikaw ay may panic disorder at yung partner mo nagkakaroon ng panic attack, kailangan mo maging relax. Kailangan ka ng asawa mo. Ang importante is sinusuportahan mo siya. Thankful ako na may asawa kong ganun. Hindi siya perfect, hindi ako perfect. Pero kapag nakakaranas kami, or kung nakakaranas siya ng panic attack, I also comfort him. Kino-comfort ko siya. Because that's the only way I can help him. And that's the only way he can help me. Dear anxiety, masasabi kong thank you. Kasi malaki yung pinagbago ng aking buhay nung nagkaroon ako ng anxiety. Nagkaroon ako ng panic attack. Nung umpisa sobrang hirap. Hindi ko maintindihan anong nangyayari. Mamamatay na ba talaga ako? Hanggang dito na lang ba talaga? Wala na bang pagbabago? Pero ang hindi ko alam, habang lumalaki, habang nagiging responsible ka, yun pala ang nagiging daan para maging strong ka, para makilala mo yung tunay na ikaw, na para makilala mo, makita mo yung totoong realidad ng buhay. Na ito ang pagiging isang responsible. Ikaw ay isang ina, ikaw ay isang asawa, mayroon kang responsibility. At hindi mo dapat i-depende sa mga taong nakapaligid. Sa mother mo, sa mother-in-law mo, sa neighbor mo. And hindi ko rin dinedepende yung sarili ko sa asawa ko. May time na kino-comfort ko yung sarili ko every time na umatake yung aking panic attack. And I am not ashamed. If I need help, if I need my husband, I call him. Tumatawag talaga ako sa kanya. So yung anxiety ko, hindi ko siya ginawang best friend. Tinanggap ko siya. Nilet go ko siya. Tinanggap ko siya. Linet go ko siya. Ganun ang ginagawa ko palagi kapag umaatake yung aking anxiety. Kapag umaatake yung aking panic attack. Walang imposible kung gagawa ka ng paraan. Dapat ikaw mismo ang makadiscover nun. Hindi sa Facebook, hindi sa mga social media, hindi sa mga kakilala mo na mag-a-ask ka, may ganito ka bang naramdaman? Yung anxiety mo. So yung anxiety mo, binibigyan mo siya ng lakas. Binibigyan mo siya ng lakas. Kasi kung ano nang naririnig mo sa ibang tao, kahit wala ka naman na experience, binibigyan mo ng lakas yung anxiety mo na magkaroon ka ng ganun na sintomas kahit wala ka naman. Ako, never akong nakaranas ng hilo. Hindi ako nakaranas ng hilo. Hindi ko in-isolate yung sarili ko. Kahit sa train, sa bus, nakakaranas ako ng anxiety. Nakakaranas ako ng panic attack. Sinasabi ko, what if wala ditong CR? What if
Kung pumunta ako ng CR tapos maraming tao, so marami ng mga what if words. Ang ginagawa ko is tumatawag ako sa aking asawa. Sinasabi ko, Scott, nakakaranas ako ng panic attack. Sinasabi niya sa akin, oh, anong gagawin mo? Anong decision mo? Uuwi ka ba? No, almost at my work. Sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, okay, kung hindi mo talaga kaya, you can still back out. Pero ako talaga yung isang taong may isang salita. Na if kaya ko talaga, I will. And I will do my best. Kasi ayoko na makulong. Ayokong sabihin sa sarili ko na, okay, kasi anxiety, okay, okay, ganito na talaga ako. No. Nasa sa akin yung pagbabago. So dear anxiety, thank you. Thank you na ipinaramdam mo sa akin. Mas nakikilala ko kung sino yung mga totoong tao sa paligid ko. At yun yung asawa ko. Hindi ko kailangan ng maraming kaibigan. Asawa ko ay sapat na sa akin. Kasi alam ko na once na makaranas na naman ako ng anxiety or panic attack ko, ang asawa ko, alam kong hindi niya ako i-judge. Hindi niya ako i-preach. Hindi niya ako ikakahiya. Tanggap niya ako. And to my son also. He knows. Alam ng anak ko. He was 5 years old when he knows na mayroon akong mental health problem. And he knows that. And he's very supportive child. Very supporting son. So sa mga taong nakakaranas ng anxiety or panic attack, hindi po kayo nag-iisa. Maghintay lang po kayo ng tamang recovery. Just enjoy that sensation na mga nararamdaman ninyo. Kasi kapag alam ninyo na wala kayong sakit, ilang beses na kayong labas-pasok sa emergency room tapos wala kayong, yung doktor ninyo sinasabi, ma'am, healthy ka na, nagagalit na yung yung doktor sa'yo kasi palagi ka na lang pumupunta doon sa emergency room. Tapos yung resulta sa'yo is, wala, okay ka. Walang problema yung heart mo, healthy ka. Nasa isip mo lang, nandito lang yan. Yun ang nasa isip po. Kasi yung mga sintomas, mga nararanasan mo is yun ang nakakapagbigay ng mga negative sa ating isipan. At yun na, negative na yun ang nasa isipan natin. Kasi hindi natin alam kung ano yung nangyayari. Pero kung natutulog ka, tapos magigising ka, nagpapalpitate ka, magigising ka na parang sinasakal ka, magigising ka na parang hindi ka makahinga. Hindi yun nasa isip. Minsan nga, kahit nakaupo ka lang, sasagi na lang yan sa isipan mo. Hindi mo yun iniisip. Kumbaga yung katawan natin, like what I said, naka-rewire yan. Naka-connect na yan talaga. So, depende lang talaga kung paano natin ito i-entertain, magre-react. Pero kung alam mo na, sa sarili mo na, okay, nagpapahiwatig na naman yung panic attack ko. Ganun talaga ako. May time sa gabi, hindi araw-araw na. Hindi siya disorder na. So, may time talaga na umatake yung panic attack ko. Ang pinaka senyales is yung nagnginginig ako. Kapag manginig ako, alam ko na. Kasi papasok na dito yung palpitation. So, alam ko na, okay, nagpaparamdam si panic attack sa akin. Kasi nga, too much stress sa trabaho. Okay, Joanne, you have to step aside. Kailangan mong distansya sa mga toxic. So, yun ang ginagawa ko. I do that. Alam mo na kasi syempre, hindi na bago sa'yo. Pero kung bago sa'yo, magpapanik ka talaga. Dear anxiety, thank you. Kasi, mas nakilala ko yung inner
inner child ko sa loob-looban ko. Thank you so much. At sana sa mga taong nakakaranas ng anxiety attack, panic disorder, wag po kayong mawala ng pag-asa. I know, it's easy to say these words, ha? I know. Kasi nandyan din ako nung time na yun. Pero, wag ninyong i-isolate yung sarili ninyo. Wag ninyong ikukulong yung sarili ninyo. Wag ninyong sasabihin na, okay, kasi anxiety ako, ayokong lumabas, ayokong makisalamuha, ayokong magtrabaho, ayokong gumawa ng mga blah, blah, blah. No. Move. Lumabas ka. Break that comfort zone na ibineld mo. Kasi ikaw lang mismo yung makakapatibag nun. Hindi yung nanay mo, hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo, hindi yung neighbor mo, kundi ikaw. So thank you so much and God bless us.